Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at kabayan ng kaliwanagan ni Bandar Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at babantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Ay hinggil sa issue ng PBBM changing cabinet secretaries. So, ito yung isinagawa ng ating administrasyong Marcos na magkaroon ng courtesy resignation yung kanyang mga gabinete at from the core team economic team. So ngayon lahat ay parang nais niya na mapalitan yung mga gabinete na hindi na para magkaroon ng mas mahusay na na pamamalakad yung ating administrasyon and looking for a better performance. Kung saan ay base dun sa kanilang assessment ay ng mga nakaraang eleksyon nagkaroon ng hindi yung kanilang pamamahala sa tingin nila ay hindi masyado nag-perform ng maayos. Ang Pangulong Marcos ay pinag-courtesy resignations ang mga economic team and cabinet secretaries. Yun. 5 sa mga cabinet secretaries or economic team ninyong core ay re-retained at ang iba naman ay under evaluations pa at ang dalawa ay papalitan naman mula sa housing and DNR. So dalawa na yung tinanggap yung courtesy resignations na papalitan. Doon sa DNR tsaka doon sa housing niya, yung sa DSSU, the secretary, saka sa Department of Environment and National Resources. So yung dalawang yon ay papalitan at yung 5 retain. So yung iba i-evaluate kung sino yung papalitan pa roon. So ayan. Ang pagpapalit ng mga cabinet secretaries ay dahil sa performance ng ating administrasyon sa pamahalaan nito sa nangyaring midterm election. So ayan. So nais ng ating Pangulo na matapos lahat ng proyekto ng mga ahensya sa tamang oras at hindi maapektuhan sa pagbabago o pagpapalit nila na isinagawa. So nais ang ating Pangulo Marcos na yung ating mga every government agency, yung mga hinahawakan ng mga gabinete ay matapos agad yung kanilang mga proyekto. Yan. So ngayon ang Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito, nagpapalit ng cabinet secretaries at pag-retain ng mga core economic team ay we hope President Marcos assess and carefully study every cabinet secretaries words and performance before replace them and retain them. So kailangan na malimi niya ang mabuti upang mas mahusay ang magagawang serbisyo na ipapalit niya. So yun. So kailangan syempre careful evaluation and study ng ma-retain at ng hindi mula doon sa panawagan ng taong bayan at nais din ng iba na magkakaiba ng opinion, ma-retain yung iba naman ay palitan. So, mag-desisyon ng mabuti ang ating pamahalaan para yung kanilang mga nasimulan, so sa loob na ng 3 taon, ay hindi magka-problema doon sa kanila sa ipapalit na sa tingin nila ay hindi naging mahusay yung performance ng ilan. So, careful study para ipapalit mas mahusay, mas magaling, mas epektibong makakaisa ng economic team o ng buong gabinete to perform the governance sa ating good governance sa ating bansa. So kaya from
kabuuan at doon sa bawat ahensya na kanilang ginagawa. So we hope itong core economic team ay magpaunlad sa ating bansa ng lubos. Sana yung ating core economic team lubos nitong papaunlad pa yung ating bansa from their sa kanilang 3 taon na sinagawang pagpapaunlad sa ating bansa. So inaabot na ating kaunlaran sa ngayon ay patuloy ng economic team na yan. From DBM, finance yan, etc. So, syempre, sa kabuuan ng so, ang ating suggestion ay tingnan mabuti yung DOL natin sa DOL Secretary kung ito ay nakakatugon sa pagbibigay ng trabaho at pangangalaga ng lahat ng workers, local and abroad. Na naging mahusay ba ito na maabot ang malaking bilang ng trabaho na naibigay ng DOLE at mga offices nito, especially abroad at mga pangangalaga sa kanila kung ito ay nakatutugon kagaya ng job fair, etc. na nagbibigay ng trabaho sa bansa. So yung ating konsultasyon at o yung ating session, opinion sa ating pamahalaan mula dito sa sinasagawang ito. So tingnan yung yung DOLE, yung sekretary ng DOLE kung ito ay mahusay sa kanyang ginawa at i-retain siya or siya ay maaaring palitan, mga ganong bagay. Kung saan ay yung DOLE ay isang mahalagang ahensya para tingnan yung workforce, alagaan at mabigyan ng trabaho yung mga tao kung paano niya may sasagawa ito sa pamamagitan ng DOLE in abroad and in local, kung paano niya ma-manage sa mga existing industries na mabibigyan ng trabaho yung mga walang trabaho at maging mga from every status, mula walang pinag-aralan hanggang professional, sa paano niya magagawang naibigay ang maibigay trabaho sa mga existing industries. Kagaya ng paggagawa ng job fair na kung saan ayon sa ating mga nakaraang promotions sa human rights o tinungayan ay yung ating pamahalaan ay umusad through job fair. So maraming nabigyan ng trabaho through job fair. So ibig sabihin maganda yung ginagawa ng secretary. So tingnan mabuti kung siya ay mahusay at i-retain din siya or get who is better than him. Pero doon sa nagawa, siguro doon sa nang usad na nabibigyan ng trabaho, mukhang maganda naman yata yung kanyang performance. At syempre yung iba't ibang mga ahensya kagaya ng DSWD naman sa services which is ay mahusay yung kanyang pagbibigay ng serbisyo sa taong bayan. So retain, mga ganon. So we are hoping na ang mga karapatan ng mga Pilipino ay maibigay pangunahin ang pabahay, trabaho aside from other basic services. So yan. So sana yung ating administrasyon ay maibigay yung karapatan ng sambayan ng Pilipino from this cabinet o ating mga gabinete o these agencies o ating offices na pinamumunuan ng mga gabinete o mga cabinet secretaries. So sana ay naibigay yung karapatan, particular nga yung pabahay at saka trabaho sa pangunahin sa paano at paano mag-create ng trabaho. Siyempre, hindi lang yung DOLE nangangalaga at nakapagbibigay ng trabaho dahil hindi naman kung paano makapag-create din ng DOLE ng trabaho. So, but definitely, hindi lang DOLE yung mahawak ng pag-create ng trabaho at pangangalaga niyan. It is the entire economic sa ating sa pangkalahatan sa economic kung paano nag-create ng trabaho ang ating administrasyon. Halimbawa kung paano sa investment or whatsoever, kung paano yung maring foreign mag-invest sa Pilipinas, kapwa natin Pilipino, kung paano sila mag-create ng trabaho, kaya ng PPP, gano'n. So kaya sana yung ating administrasyon, yung mga kabinete yung lalo yung core economic team
gawin din ng mabuti kung paano sila makapag-create ng job para mabigyan ng trabaho lahat. Tapos, pabahay yan. Isa sa mga dapat na isang ahensya na dapat ay pagtuunan ng ating Pangulong Marcos para mabigyan ng pabahay lahat. Para walang Pilipino na nasa squatter area. At gawing mabuti na yung mga tao ay masasala. Yung mga tao ay makukuha doon sa squatter at mabibigyan sila ng trabaho. Mabibigyan sila ng pabahay. At kung wala silang trabaho, dahil doon sila nakatira, bibigyan sila ng trabaho. Bahay, trabaho agad, nakasalpak agad. Ang kailangan lang nila, sipag, kalusugan nila. So, yun lang. So, kaya kinakailangan ay, yun yung ilan sa ating mga pangunahin ay sinusulong sa karapatang pantao sa ating pamahalaan na pag-ibayuhin ng ating pamahalaan. Kasi yan yung pangunahin. Ang karugtong na siyempre yung ibang services o karapatan na dapat ibigay ng ating pamahalaan. Edukasyon, health, etc. Yung pagbibigay ng trabaho kasi kaulam din ng edukasyon. Bagamat kahit na may pinag-aralan o wala, dapat mabibigyan ng trabaho existing in our present time. Halimbawa, ilang Pilipino, professional, may technical na kaalaman or walang alam. So dapat lahat may trabaho. Hindi mo pwedeng walang pinag-aralan dahil nga sa sistema, iba't ibang sitwasyon. So dapat mabibigyan ng trabaho para sustainable sila sa buong buhay. Hindi na uwi sa squatter dahil walang trabaho. Yung iba, syempre, kahit tambay, gusto magpamilya, gusto makaraos, kahit umaasa doon sa magulang. So, yun. Yung kasi usually nangyayari, may isang breadwinner mula magulang, tapos mga anak, kahit mga barako na tambay, di ba, tapos mag-aasawa. So, sila nagpapakain sa kanya. Pero kung lahat nagpa-function sa magandang ekonomiya, so usually ganun. Kasi halimbawa, kahit yung milyon na walang trabaho, pero mayroong breadwinner lahat yan, kakain lahat yan. Kaya lang yung iba, hindi ganun ang sitwasyon. Nauwi dun sa talagang problema. At sila ngayon ay nandoon sa ayuda ng ating pamahalaan, like pantawid, etc. So, habang yung mga programa na yan, habang hindi pa nakakamit yung full employment, siyempre dapat patulungan, hindi na po pwede magutom kasi kung pababayaan ko yung mamamaya, magiging kriminal naman sila. Kaya dapat walang umpay na pagtulong yung pamahalaan from DSWD kung gano'n yung sitwasyon. So kaya dapat magawa ng pamahalaan na maabot yung full employment, may bigyan karapatan at magpabahay. Kasi napakahirap din. May minimum wage ka, sa squatter ka nakatira. Di ba? Minsan pag aarimuhan nila, uupa ko ng bahay. O, ngayon, halimbawa yung pamilya ka, 2 anak. Upa ka ngayon ng kwarto. Minimum wage mo 10,000. Kwarto mo 2,500. Diba? Hirap na hirap pa ngayon. Titira kasi ilalim ng kulay. Wala ka namang gastos na 2,500. Diba? Pangkain mo na lang. So kaya napakahirap ng buhay na. Kaya saban, instead na ibayad niya dun sa paupahan niyang 2,500, 2,000, ibayad na lang nila dun sa pabahay ng gobyerno, di ba? At mabigyan ng mababang amortization yung mga pabahay ng gobyerno, standard, ibigay dun sa mga tao. Diba? Sana ganun. Para yung libo ng Pilipino, maunlad. Kasi kung lahat may trabaho, maunlad. Kung hindi kasi makakwenta mo na agad ang pera ng mga tao from the minimum wage. Gano'ng karaming tao yan, giving minimum wage, di ba? At ilan lang ang kumpanya na mataas sa minimum wage ang maibigay, di ba? From the kung standard mo yan, pinawenta mo, agad yung pera ng mga tao na umiinog, di ba? From the minimum wage. So, sa gabay ng ating Panginoong Diyos at Kristo Jesus at Mother Mary ay suportahan ng lipunang Pilipino at buong pamahalaan ang ating administrasyong Marcos at maibigay ito ang lahat ng karapatan at maabot ang malaking bilang ng employment sa bansa at pabahay. So sana ay sa gabay ng ating banal na Panginoon Diyos, magabay yung ating pamahalaan at makapamahala ito ng mabuti, matugol niyo yung karapatang pantao. So gabayan kayo ng Panginoon Diyos, biyayaan niya na lubos ang bansang ito
na makapamuhay ng matuwid, mabuti from the government at ang mamayang Pilipino. So tayo makapumuhay ng maayos, maunlad sa gabay ng ating mananampalataya. So maliwanagan lahat para tayo ay makapamuhay ng ayon sa ating karapatan, pangunahin. Yan. So muli maliwanagan ng Banal na Santa Maria ang sambayan ng Pilipino, mula pamahalaan at mamayang Pilipino. Yung pamahalaan, mamahala ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatang pantao, patas na hustisya, yan. At yan, mabuti pamahala. Iwasan yung korupsyon, pang-abuso, yan, pananamantala. Instead, mamahala ng mabuti, matuwid. Yan. Yung mamamayan naman, iwasan yung paglaban sa pamahalaan, iwasan yung paggawa ng krimen, bagkus suportahan yung pamahalaan sa mabuting pamamahala, pagpapairal ng patas na hustisya at karapatang pantao. Sa gayon, mamumuhay tayo ng maunlad, mapayapa, at higit sa lahat, makapananampalataya tayo sa ating Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo, ano man yung ating pinaniniwalaan. At protektado na pamahalaan yung ating karapatan for every belief na ating pinaniniwalaan. Ano sa atin, paniwalang Kristiyano, so ang pamahalaan na nakapoprotect for every religion from the human rights. So yun. Kaya, yun, magandang hapon sa inyong lahat. At sana nakapagsabuhos naman ang human rights promotion sa lingkong ito, hinggil sa karapatang pantao, mula dito sa ating tinunghayang isyong ito ng pagpapalit ng cabinet secretaries ng ating administrasyong Marcos to have a better, good governance. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you all.